Praise the Lord, purihin po ang pangalan ng ating Panginoon sa napakagandang umaga po sa piling ng ating Panginoon at tayo po ngayon ay pagpatuloy sa ating nakasanayan na kung saan ito po ay tipan natin, covenant natin kay Lord na kada umaga at tayo po ay magkakasama sa panalangin at pagbabahagi po ng salita po ng ating Panginoon. Joshua chapter 4 verse 1 to 7, ang sabi po ng Panginoon, when all the nation had finished passing over the Jordan, the Lord said to Joshua, take 12 men from the people, from each tribe a man, and command them, saying, take 12 stones from here out of the midst of the Jordan, from the very place where the pit stood firmly, and bring them over with you and lay them down in the place where you lodge tonight. Then Joshua called the 12 men from the people of Israel, whom he had appointed a man from each tribe, and Joshua said to them, pass on before the ark of the Lord your God into the midst of the Jordan, and take up each of you a stone upon his shoulder, according to the number of the tribes of the people of Israel, that this may be a sign among you, when your children ask in time to come, what do those stones mean to you? Then you shall tell them that the waters of the Jordan were cut off before the ark of the covenant of the Lord. When it passed over the Jordan, the water of Jordan were cut off, so the stone shall be to the people of Israel a memorial forever. Amen. At dito po sa verse 22, then ye shall let your children know, saying, Israel came over this Jordan on dry land, for the Lord your God dried up the waters of Jordan from before you, until you were passed over, as the Lord your God did to the Red Sea, which he dried up from before us, until we were gone over, that all the people of the earth might know the hand of the Lord, that it is mighty, that ye might fear the Lord your God forever. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang makapangyarihan salita. Amen. Sa umagang ito, kapatid, ay dalhin ko kay salita ng Panginoon, looking back, moving forward. Tayo po ay magbalik tanaw at tayo po ay magsimulang magpatuloy. Sa ating binasa ay makikita po natin ang Panginoon ay nakipag-usap kay Joshua. Si Joshua po ay kahalili po ni Moises, na kung saan ay binigyan ng tinatawag na misyon ng Panginoon itong si Joshua. Pero bago yun, kapatid, bago sila tumawid doon sa Ilog Jordan, ay may ibinigay na alituntunin ang ating Panginoon, na kung saan siya po ay pipili ng 12 mga lalaki, na kung saan ay bawat tribes, bawat lipi ng Israel na magre-represent ng bawat tribes. Sila po ay kukuha ng mga bato, na kung saan ay doon ito ay kanilang gagawin, sapagkat ito po ay iniutos ng ating Panginoon. At sabi daw kapatid, amen, sa kanila, na sabi ng Panginoon, pakuhanin mo sila ng tig-iisang bato sa gitna ng Jordan, sa mismong kinatatayuan ng mga pari, ipadala mo sa kanila ang mga bato at ilagay sa pagkakampuhan ninyong gabi. Tinawag ni Joshua ang 12 lalaki, pinili niya, at sinabi, mauna kayo sa kabanantipan ni Yahweh, pagdating ninyo sa gitna ng Ilog Jordan, kumuha kayong tig-iisang bato, pasarin ninyo ang mga ito, bawat isa sa bawat lipi ng Israel. Ang mga batong ito ay magpapaalala sa bayan ng Israel. Tunay po, kung titingnan po natin ang mga pagkakataon, ito po ay bilang pasasalamat, paggunita sa kabutihan ng ating Panginoon. Si Noah ang kauna-unahan na kung saan ay naitala yung kanyang pagre-record po doon ng kanyang paggawa ng altar sa pamagitan po ng mga bato, na kung saan ay nagpapaalala na ang kanyang pamilya, gayon din ang kanyang mga bagay na may buhay, na kung saan ay
iniutos ng Panginoon ay nakaligtas sa pamagitan po ng baha. Si Isaac din po ay nagpasalamat patungkol doon sa mga pagpapala na kanyang ginawa. At the same time, siya po ay gumawa din ng altar patungkol po doon sa mga bagay na kanyang pagpapasalamat sa kabutihan ng ating Panginoon. Si Abraham ay maraming mga pagkakataon na siya po ay gumawa ng altar sa pamagitan ng mga bato, na kung saan sa bawat location ay siya po ay nakikipag-usap. Ito'y palatandaan na kung saan ay nagpakita sa kanya ang ating Panginoon. Mula kay Isaac, ay din kay Jacob, na kung saan ay nakita po ni Jacob na ang anghel ng Diyos ay akyat manaog doon sa lugar na kung saan siya po ay natulog. At the same time, sabi niya doon, ako ay natakot, sabi niya po doon, na kung saan ay nakita po niya na ito daw ay tahanan ng Panginoon. Kaya sabi niya doon, siya naglagay ng bato na kung saan ay naging tipan po niya sa ating Panginoon. Na kung saan sabi niya, kung ako'y iyong pagpapalain, ako'y iyong iingatan, Panginoon, ay muli akong babalik sa lugar na ito. Kaya nangyari po doon, amen, sa panahon na pinagpala po ng Panginoon itong si Jacob, nakalimutan po ni Jacob yung kanyang promise. Kaya nagpaalala ang Panginoon sa kanya sa chapter 38. Ang sabi po ng Panginoon sa kanya, ako ang Diyos ng iyong magulang, ni Abraham, ni Isaac. Ang sabi po diyan, ikaw ay muling bumalik doon sa lugar na kung saan ay aking bahay, yung tinatawag na Bethel, na pangako po niya doon, na kung saan ay sabi po ng Panginoon, muli mong balikan sapagkat ang iyong pangako ay napakahalaga. Dito ay makikita po natin, mga kapatid, ang lugar na kung saan ay binuhat ng mga 12 tribes ang bawat isa, mga kapatid, na representative doon, ay makikita natin sila po ay nagtayo, amen, ng bawat bato doon na kung saan ay nagsisimbolo, na kung saan ito yung pagkakataon na sabi nga ng Panginoon, kung meron man magtatanong sa mga bagay na ito, sabihin ninyo na ako ang Diyos na nagpatuyo ng tubig ng Jordan para kayo ay makatawid. Ibig sabihin, mga kapatid, itong mga bagay na ito ay dapat po natin matandaan na dito po gumawa ng mga himala ang ating Panginoon, sapagkat sa unang pagkakataon, talagang bilang baguhan na leader ay makikita po natin si Joshua talaga, amen, ay nandoon yung kanyang pagsunod. At the same time, amen, pinaalala po ng ating Panginoon, hindi biro po ang buhay po ni Joshua, sapagkat ang tinitingala ng tao talaga noon ay si Moises, at nagkataon siya po yung kahalili ni Moises, na kung saan ay naiwan po doon si Moises sapagkat hindi po nakita yung kanyang labi. At the same time, ay nagtagubilin ang Panginoon. Talagang napakabuti po ng Panginoon. May mga bagay na tayo po ay dapat matutunan sa buhay po ng mga Israelites, na kung saan sila po ay nagpalaboy-laboy, amen, doon nagpaikot-ikot 40 years in the wilderness, na kung saan ito'y nagpapaalala, na sabi nga ng Panginoon, pag nakikita nyo yung mga batong iyan, ay magpapaalala sa akin sa mga ginawa ng Panginoon sa buhay po ng mga Israelites. Imagine, kung babalikan po natin, amen, ang buhay po ng Israelites, hindi po biro Instead, mga doon ay ilang panahon lang sila maglalakbay, inaabot sila ng 40 years. The way to our promised land is not easy. Totoo po, bilang isang mananampalataya, yung pangako ng Diyos na langit ay masasabi natin na hindi po kadali, na ito po ay basta-basta natin ito'y makamtan. Kinakailangan tayo po ay meron tinatawag na malalim na relasyon sa Panginoon, na meron tayong pagsunod sa bawat salita ng Panginoon. At the same time, bilin po ng Panginoon ang makapagtiis, yaon lamang ang maliligtas. Ang makapagtiis hanggang sa wakas, yaon lang po ang maliligtas, sabi po ng ating Panginoon. Kaya nga sa ating buhay, mapid, ganyan po rin ang nangyari po sa bayan ng Israel, na sila mga nakapagtiis po ang nakarating po doon sa promised land na sinasabi po ng ating Panginoon. At tunay po, grabe yung tinatawag na himala ng ating Panginoon. Kaya nga sa ating buhay, mapid, God will make a way where there doesn't seems to be a way. Kaya nga, kung titingnan natin yung lugar na kanilang pinuntahan ay disyerto, na kung saan ay wilderness, na kung saan ay talagang sa lugar po, amen, naranasan po na kung saan ay namasyal sa disyerto po
sa Saudi Arabia. Bihira po ang mga halamang nabubuhay. Amen. Kaya dito pinakita ng Diyos ang provision na kung saan makikita natin yung pagkilos ng ating Panginoon. Kaya nga doon sa kanilang pakikipaglaban, amen, makikita po natin pinagwagi, nagtagumpay ang bayan ng Israel doon sa lugar pa lang. Amen. Hindi pa sila nakakatawid sa Jordan River. Pinakita na po ng Panginoon yung mga bagay na kung saan ay makikita natin pagkilos ng Panginoon. God will lead us day and night. Kaya nga sa bayan po na Israel, grabe po yung pagkilos ng Panginoon. Nung sila po ay walang kalungan, every time na sila po ay naglalakbay sa araw, ang Panginoon po ay nagmanifest as a pillar of cloud by day, na kung saan nagsisilbing ito po ay kanilang kalungan sa panahon na napakainit ng mga lugar. Ang ulap na haligi na yon ay sumusunod sa kanila. Ibig sabihin, hindi po humihiwalay ang ating Panginoon. Kaya doon, a pillar of fire by night, na kung saan para makapagpatuloy sila sa paglalakbay, amen, at sa oras din ng kanilang pamahinga, ang Panginoon po ay nagmanifest sa pillar of fire, na kung saan ito po ay naging liwanag nila sapagkat hindi pa uso ang solar light noon, hindi pa uso yung mga ilaw noon. Kaya makikita po natin ang paggawa po ng ating Panginoon. Kaya sa panahon na nakikipagbaka, amen, amen, God fights on behalf of His people. Ang Panginoon talaga yung nakikipagbaka, hindi po yung bayan ng Israel. Kaya bago pa man dumating ang mga pagkakataon, amen, na matinding labanan, amen, nandun na po yung kapangyarihan ng ating Panginoon. Napatunayan po ni Joshua po yan, kung saan sa kanilang pakikipaglaban, amen, makikita natin God provides miraculous way. Totoo po, maraming himala na ginawa ang ating Panginoon. Imagine, doon pa lang sa after makpay doon sa Red Sea pa lang before the Red Sea, ang sabi po ng mga bayan ng Israel, Moises, dinala ba kami ng Panginoon sa ilang nito para kami ay mamatay? Kaya ginawa po ni Moises makpay ay itinaas ang kanyang tungkod at ang tinatawag na Red Sea po ay nahati sa gitna. Amen, sila po ay nakatawid. Kaya sabi ng Panginoon, amen, kay Moises, alam po ni Joshua, ang mga kalagayan na nangyari. Sabi po ng Panginoon kay Moises, masdan ninyo ang aking gagawin sa mga Egyptiyong ito. Kaya nangyari daw makikita po natin yung tinatawag na miraculous na ginawa ng Panginoon. Hinati ng Panginoon yung dagat para makatawid ang bayan ng Israel. At habang nakakatawid na yung bayan ng Israel, kasunod po yung mga Egyptyo. At nung eksaktong nakalagpas na po ang Israel, amen, ginawa po ng Panginoon, pinanumbalik ng Panginoon ang tubig, kaya marami pong nalunod ng mga Egyptyo na kung saan ay nangamatay. Amen. Sa ating buhay, grabe po yung pagkilos ng Panginoon. God provides a miraculous way. Kaya muli na naman nagsintemento yung bayan ng Israel after na sila po yung nakatawid doon sa Red Sea. Ang sabi niya, pinapunta ba kami ng Panginoon sa lugar na ito para kami mamatay ng gutom? Anong ginawa ng Panginoon? Amen. Siya po'y nagpaulan ng tinapay at sabi po ng Panginoon, mamulot kayo ng inyong kukunin at huwag kayong magtatabi. Matigas ang ulo ng bayan ng Israel. Anong sabi daw Macpaid? Sila po ay namulot, sila po'y nagtabi. Kaya lang, hindi po nila napansin Macpaid ang utos sa Panginoon, huwag kayong magtatabi, kumuha lang kayo ng sapat. Kaya nangyari doon, kinabukasan, yung kanilang mga itinabi po ay nangasira. Kaya nga sa ating buhay, specific po ang salita po ng Panginoon. Kaya hindi tayo pwedeng magdagdag, hindi po tayo pwedeng magbawas sapagkat iyan po ay kaukulan salita na saan ay pinag-utos po ng ating Panginoon. Kaya nga sila po ay nagsawa na sa tinapay, sabi na, Panginoon, pwede ba kami magkaroon ng tinatawag na karne? Kaya ginawa ng Lord, amen. Sa bukid kasi, amen, kung kayo po ay nasanay po sa pangaso ng mga pugo. Ang pugo po, papagurin muna ninyo para ito po ay mahuli, para po ito ay mailuto natin para maging ulam. Sa disyerto kasi, grabe yung ginawa ng Lord Nagpaulan ang Panginoon ng mga pugo at the same time, hindi na po nahirapan na manghuli po ang bayan ng Israel. Kaya ibig sabihin kapatid, every time na humihingi po ang bayan ng Israel, ang Panginoon talaga tumutugon kaagad ng kanyang mga tugon sa mga hinaing ng bayan ng Israel.
Yung batong ito ay nagsisimbolo na kung saan ay ito ay paggawa ng memorial na kung saan nagpapaalala kung paano, amen, ang Panginoon ay kanyang pinatawid ang bayan ng Israel doon sa Jordan River na kung saan ay pinangako po ng ating Panginoon. Imagine kapatid yung Jordan River, napakalawak po niyan. Amen. Imagine, sabi doon, mula doon sa kalahatian, amen, sila po ay kumuha ng bato, bawat tribes na leader po doon, amen, na kung saan ay pinahintulutan ng Diyos na makita po nila yung tinatawag na miraculous way ng ating Panginoon. At kung titignan nga pa natin mga kapatid, nung sila'y nakatawid, ang sabi ng Panginoon sa kanila, alalahanin ninyo yung aking ginawa na kung saan mula doon sa Jordan River, amen, ay aking pinatuyo ang lupa na kung saan ay inyong dadaanan. Ibig sabihin, gusto ng Lord, ipaalala po sa atin lahat ng mga bagay na ginagawa po ng ating Panginoon sa ating buhay. Kaya sabi po ni David, Psalms 126 verse 1 to 3, when the Lord restored the fortunes of Zion, we were like those who dream. Lahat tayo, amen, nangarap tayo na isang araw, amen, na tayo po ay hanguin ng Diyos sa mga kalagayan na kung saan ay ating nararanasan. Amen? Kaya nga ang iba po yung nag-abroad kasi nangarap po sila na kung saan ay mapaganda yung buhay ng kanilang mga pamilya na naiwan po sa Pilipinas. Amen? Tayo po yung nangarap na kung saan isang araw makikita po natin yung lahat ng ating pinagpaguran na kung saan ay ating pinagpagalan. Amen? Kaya sabi po, amen, sa buhay po natin, lahat tayo nangangarap na isang araw makikita at makakasama natin ang ating Panginoon. Sabi nga dyan, kapatid, our mouths were filled with laughter, our tongue with the song of joy, then it was said among the nation. Kumbaga sa ating buhay, pag ikaw po ay tinutugunan ng Diyos, amen, lahat ng bagay na ginawa ng Diyos ay ito ay nagmumula sa ating bibig na kung saan ito po ay pag natupad ang ating pangarap, tayo pong lahat ay masasaya. Wala pong natupad ang kanilang mga pangarap na malungkot. Amen. Kaya lahat tayo po ay masaya. Our tongues with the song of joy. Kaya pag tayo po minsan nagte-testify, hindi po natin mapigil. Magte-testify lang, kasabahan pa ng awit. Amen. Kaya sa ating buhay, makikita po natin sa mga bagay na ating sinasabi, makikita rin po natin at marinig sa ibang tao yung mga bagay na ginawa ng ating Panginoon. Kaya sabi po dyan, the Lord has done great things for them. Hindi po ba tayo natutuwa? Amen. Na ang tao po ay nagsasabi, ang Diyos ng mga taong ito ay makapangyarihan sa Diyos. Di po ba sabihin sa iyo, amen, bilang mga mananampalataya, babanggitin ang pangalan mo, pangangalandakan po ng mga sanlibutan. Sabihin yung taong ito, masdan ninyo ang ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. Kumbaga, yung dating buhay mo na hindi maganda, amen, dati kang lasinggero, dati kang bungangera, lahat na ng mga bagay na kung saan ay pangit na ugali mo, sasabihin nila, grabe ang ginawa ng Diyos. Matindi ang mga dakilang bagay na ginawa ng Diyos na pinagbago niya yung taong ito. Kaya sa ating buhay makapid, ang sabi ng verse 3, the Lord has done great things for us and we are filled with joy. Kaya every time na makikita po natin, amen, yung mga bagay na kung saan ay ating kinakailangan balikan po natin, amen, sa panahon na ikay nanghihina. Masdan ninyo yung ginawa ng Diyos sa ating buhay mula nung ikaw ay nakakilala sa ating Panginoon. Kaya nga ang topic niya sa topic natin, magbalik tanaw para tayo po ay makapagpatuloy. Marami po kasi mga mananampalataya sa sobrang pressure ng tinatawag na paglilingkod sa Panginoon, persecuted, abandoned, amen, ang daming problema, amen, gusto nang mag-give up sa kanilang paglilingkod sa Panginoon, amen. Ang tanging payo ko lang, balikan mo yung dating ikaw na kung saan pinamalas ng Diyos yung mga dakilang bagay na iyong nararanasan, na kung saan hindi ka iniiwan ng Panginoon, hindi ka pinabayaan ng Panginoon, kailanman lagi mong kasama ang ating Panginoon. Isipin mo yung buhay mo noon
na kung saan ay binago ng Panginoon. Isipin mo yung mga tao na kung saan ay iyong nakakasalamuha. Ang dami matatagal na nabilingkod sa Panginoon. Magugulat ka, 87, 97 years old, pero nagpapatuloy na maglingkod sa Panginoon. At isang bagay kapatid na kung saan ay akin naging kagalakan. Isang 97 years old, nag-render ng awit at tunay po. Sabi ko, yung edad ay hindi naging hadlang para siya po ay makapagpatuloy na maglingkod sa Panginoon. Kaya sabi niya, look what the Lord has done for us. Sa ating buhay, minsan, madali tayong ma-discourage pag tinitingnan po natin yung ating mga kasamaan. Huwag tayong ma-discourage, mga kapatid. Amen. Bagkos, sa panahon na ikay nanghihina, humugot ka ng iba yung kalakasan sa panahon na magbalik tanaw ka sa mga bagay na ginawa ng ating Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoon doon sa bayan ng Israel, pag nakikita ninyo at may nagtanong kung ano ang ibig sabihin ng mga batong ito, at sabi ng Panginoon, ito ay magpapaalala sa inyo na kung saan ako ay nagpatuyo ng ilog Jordan, na pinatuyo yung lupa para kayo ay makalagpas sa lugar na ito. Kaya nga sa ating buhay, sa panahon na wala kang tao na nag-i-encourage sa iyo, magbalik tanaw ka sa ginawa ng Diyos sa buhay mo. Ito yung panahon na kung saan ay tinitingnan ko yung aking sarili. Amen. Every time na may discouragement ako, every time na kung saan ay marami po ang nagbibigay ng pasakit sa ulo ng buhay ng isang pastor, iniisip ko palagi, ano ba yung ginawa ng Diyos sa buhay ko na dapat kong panghawakan, ay paglaban ko yung pananampalataya. Kaya sabi po ng Panginoon, amen, therefore, shall ye keep all the commandments which I command you this day, that ye may be strong and go in and possess the land, whither ye go to possess it. Ito'y pangako ng Diyos Bilang mga lingkod ng Diyos, lahat ng lugar na kung saan ay iyong tutungtungan, ito ay pagkakalob ng ating Panginoon. Kaya nga ako po ay na-amaze, amen, sa pagkilos po ng ating Panginoon. Every time na ako po ay lumalabas ng bahay, lalo po ako ay pupunta sa area dito sa amin sa Bungabon, yung mga tao na po yung nagsasabi sa akin, Pastor, kumusta ka? Pastor, Bible study tayo. Pastor, Bible sharing tayo. Kaya nga napakabuti po ng ating Panginoon. Maging doon sa natibidad, magugulat ka na lang, magte-text sila, Pastor, meron tayong Bible sharing, pwede po ba na ikay magbahagi ng salita ng Panginoon? Kaya minsan po, amen, magugulat ka Kaya nga sabi ng Panginoon lahat ng iyong aapakan, sabi ng Panginoon, ay ariin mo na. At the same time, ang tanging puhunan lang natin, at sabi ng Panginoon, ang utos ng Diyos sa atin, tayo po ay magpakatatag. Sa panahon na nanghihina ka, balikan mo. Yung mga panahon na kung saan nag-iinit ka sa paglilingkod sa Panginoon, at makikita mo sa panahon na ikaw ay nagniningas ang iyong pananampalataya noon, huhugot ka ng kalakasan at makikita mo, kung nagawa ng Diyos noon na ako ay laging pinagpapala ng Diyos, na lagi akong iniingatan ng Panginoon, na lagi akong ginagabayan ng Diyos, at lagi akong sinasamahan ng Panginoon, masasabi mo rin sa lahat ng panahon, hindi po nagbabago ang ating Panginoon, na kung saan every time na tayo po ay naglilingkod sa Panginoon, every time na tayo po ay nagpapatuloy sa paggawa sa gawain ng Panginoon, makikita po natin, kahit kailan hindi po tayo iniwan ng ating Panginoon. Maging sa mga church building, amen, na ating mga pinagawa, amen, imagine. Kung titingnan po ninyo, amen, lalo na sa mga Hong Kong Saints, sa inyong mga promise, sa mga faith promise po ninyo, isipin po ninyo, amen, na yung mga ibinibigay po ninyo na kung saan ay mga pledges, makikita po ninyo na may mga itinayong church na kung saan ay hindi po masyadong inihayag ng New Life. Pero magugulat tayo kapatid. Amen. Bawat churches na kung saan ay tinulungan ng New Life Fellowship sa Hong Kong, makikita po natin, amen, magkakaroon ka ng kalakasan, lalo na kapag ka ikay nabisita doon sa Pilipinas, dito po sa amin. Makita po niyo yung mga church building na sa Pilipinas na naging kabahagi kayo sa pamagitan ng inyong pagbibigay. Amen. Makakakita kayo ng kalakasan. Sabihin nyo,
Sa church na ito, hindi na sayang yung aking pagbibigay, hindi na sayang yung aking pananalangin kay pastor, hindi na sayang ang aking mga pananalangin sa mga asawa ng pastor at sa mga saints na kusaan ay lagi po natin kasama. Tandaan nyo. Amen. Na looking back to move forward. Amen. Ito yung panahon. Amen. Naksan tayo po yung magpatuloy. At the same time, alam po natin, every day ay may mga kaluwang tumatawag sa ating Panginoon. Amen. At the same time, ang dami na po na kusan makikita po natin na samut-sari na nangyayari, na kusan mga hula sa Biblia na nagkakatuparan. At magugulat ka ngayon nga. Amen. Bagamat ang Pilipinas ay nasa panahon na kusaan ay may mga lindol, pero sa aking buhay kapatid, ang lagi ko iniisip, kung paano nagawa ng Diyos na magbigay ng proteksyon sa inyong lingkod, how much more sa ating kapanahunan na tayo po ay hindi bumibitaw sa paglilingkod sa Panginoon, bagkus tayo po'y patuloy na sumasampalataya at tayo po'y nananalig na lahat ng bagay ay kaya po ng ating Panginoon. Amen. Sa panahon na nanghihina ka, amen, balikan mo yung mga pangako ng Diyos. At sa ipagbubulay-bulay, magugulat ka. Ang Diyos ay patuloy na tumutupad sa kanyang mga pangako na kung sasabihin sa iyo ng Panginoon, anak, hindi kita iniwan, hindi kita pinabayaan, at lagi kitang sinasamahan. Salamat sa Panginoon, pagpalain tayo ng ating dakilang Panginoon.